Good day, Jam listeners! Tara na't makinig sa kwentong handog namin sa inyo sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula, atin muna pong batiin ang ating masusugid na tagapakinig at tagasuporta. Binabati namin sina Fel Enriquez, Nanita Del Rosario of Panabo City, Davao del Norte, Irish Moya, Arlene Fresnido at Maria Elena Gabato. Maraming salamat po. Ma, kailan ko ba talagang gawin to? I mean, wala bang ibang paraan? Halos makiusap na saad ni Aliyah sa kanyang ina na ngayon ay nakahawak sa kanyang kamay. Ngayong araw na ito, nakasuot ang trahe de boda ang dalagang si Aliyah Ortega. Nakatakda kasi siyang ikasal sa isang lalaking nagangalang Edward Blackwood. Ang pamilyang ito ay kilalang pamilya sa bansa at dahil nakapagkasundo ang lolo ni Leah sa mga Blackwood, nung nabubuhay pa siya, naisundin ng pamilya ang huling-hiling na matanda. Alam mo ang sagot sa tanong mo, anak. Malungkot na tugon ng nanay ni Leah. Kahit ako tumanggi na sa kasal na to, maniwala ka, nilaban kita. Pero ama siya ng daddy mo at hindi makukuha ng iyong amang kabuuan ng kanyang mana kung hindi siya susunod sa last will ng lolo mo. Muling hinawakan ng nanay ni Leah ang kanyang kamay, saka hinimas ito. Tell me, Leah, ayaw mo ba talaga? Kung talagang labag ito sa loob mo, pipilitin kong kausapin ng daddy mo. Mariing napalunok si Leah. Nakasalali sa kanya ang lahat at alam niyang malaki ang mawawala sa kanila sa oras na tumanggi siya. Mabilis na lumuha ang dalaga. Mama, sige po. Itutuloy ko ang kasal. Buong tapang niyang tugon kasabay ng paggapang ng kanyang luha. Sa isang isla sa Palawan, doon unang makikilala ni Leah ang lalaking pakakasalan niya. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ito. Upang mapabilis ang kanilang pagpunta, sinundo ang pamilya Ortega ng isang helicopter. Ano kaya kung tumalon ako dito? Mabubuhay pa kaya ako? Tanong ni Leah sa sarili habang nakatingin sa malawak na dagat at nakaupo. Maya-maya lang, isang parachute na nakita niya at tila binigyan siya ng sign sa bagay na binabalak. May maliit na isla sa bandaron at hindi naman kataasan ng lipad itong sinasakyan ko. Muli niyan sambit. Tanging driver lang ang kasama niya sa loob dahil sa iba sumakay ang kanyang magulang. Ay, ano bang iniisip mo, Leah? Pero baka ito na talaga yung sign para makatakas ako. Isang malalim na paghinga ang ginawa ng dalaga sa kataimtim na nagdasal. Lord, I'm sorry. Kayo na po ang bahala sa akin. Mabilis na kinuha ni Leah ang parachute at sinuot. Mabuti na lang at hindi ganong kahaba ang suot niyang wedding dress. Agad na binuksan ng dalaga ang pinto at tumalon mula sa labas. Miss Leah! Sigaw ng dalawang lalaki na kasama niya sa loob. Hindi nakapaghanda ang mga ito at wala sa isip nila na gagawin yun ng dalaga. Ah! Sunod-sunod ang sigaw ni Leah mula sa ere. Mabuti na lang at may alam siya sa skydiving kaya hindi siya gaanong nahirapan. Agad na binuksan ng dalagang parachute at lumapag ang mga paa sa isang bakanteng isla. Anong isla to? Tanong niya sa isip. Maya-maya pa, nakarinig siya ng kaluskos. Sino yan? Nalalaki ang mga matang wika ng dalaga. Hanggang sa maya-maya lang, isa-isa lumabas mula sa nagkukumpulang damo ang 5 lalaking walang pang itaas. Sino ka't anong ginagawa mo sa Isla de Anira? Matapang na tinig ng isa na may hawak pansibat. Isla de Anira? Ano yun? Ngayon ko lang narinig ang ganung isla. Sabihin mo, pinadala ka ba ni Bathala para pagsilbihan kami? Pagsilbihan kayo? Hindi, nagkakamali kayo. Nandito ako dahil... Sandali, bakit nga ba? Napakaganda ng babaeng to. Hindi ba kapatid? Sambit ng isang lalaki. Oo nga, at ang sexy pa niya. Ngayon lang ulit ako nakakita ng babae sa loob ng 5 taon. Tama ka, nakakasabik naman. Sandali, anong binabalak niyo? Nanginginig na sambit ng dalaga. Alam nito na mapanganib ang bagay na pinasok niya. Kinapa ng dalaga ang kanyang cellphone.
Ang plano niya ay tatawagan ng kaibigan upang sunduin siya sa lugar na yon. Madali kayo! Padapain niyo siya! Kumukuha siya ng sandata! Aligagang sambit ng isa sa mga lalaki. Nagmadali naman ang mga ito at agad na pinadapa si Lia. Aray! Sandali lang! Nagkakamali kayo! Cellphone lang to! Sigaw ng babae habang ginagapos ang kamay. Maya-maya lang, ang lahat ay napalingon sa likod nang marinig ang tinig ng isang matandang lalaki. Anong kaguluhan ito? Tata Selo, may babae po nahulog mula sa langit. Pinadala po siya ni Bathala para sa atin. Tugon ng isang lalaki. Babae, sino ka at saan ka nanggaling? Ay nako, salamat naman at may makakausap na rin akong matino. Sandali nga, kaligan niyo muna ako rito. Inis na wika ni Lia sa mga ito. Sinanyasan naman ng matanda ang mga lalaki at agad na tinanggal ang tali sa kamay ng dalaga. Halika, sumama ka sa akin. Pagtawag ng matanda sa kanya. Opo. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang lugar na kinaroroonan mo, babae? Panimulang wika ng matanda na sa wakas ay makarating na sila sa loob ng kubo. Lolo, hindi naman po ako magtatagal dito. Magpapasundo rin ako sa kaibigan kong taga Palawan. Isang matalas sa tingin ang ginawa ng matanda sa dalaga. Ganun ba? Alam mo ba kung anong klaseng isla itong napuntahan mo? Ang totoo, hindi po eh. Ito ang Isla de Anira. Isang isla na nakatago sa mapa at pinamumugaran ng mga lalaki. Noon may mga babae sa islang ito pero lahat sila umalis. Kaya ang mga kalalakihan dito ay sabik sa mga babae. Mariing napalunok si Lia sa mga bagay na narinig. Mas masahol pa pala itong napuntahan ko. Gusto ko nga makatakas sa kasal pero sa ganito naman ako napunta. Tila may halong pagsisising sambit ni Lia sa sarili. Hindi bali, Iha. Ako ang bahala sa'yo at walang mangyayari sa'yo masama. Tawagan mo ng kaibigan mo para masundo ka na. Siya nga pala, tanggapin mo sana itong inumin na hinanda ko sa'yo. Nilahad ng matanda ang kanyang kamay na may hawak na baso. Tinignan ni Lia ang bagay na yon at mariing napalunok. May kung ano ka ba siyang nararamdaman. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Welcome drink ko lang para sa'yo, Iha. Muling sambit na matanda. Sige po, salamat. Pero hindi po kasi ako nauuhaw. Nagbago ang mukha ng matanda at nagsimulang malungkot. Hindi mo ba pagbibigyan ng matandang katulad ko? Muli nitong pagpilit. Mariing napalunok si Lia. Nanginginig ang kamay habang kinukuha ang baso na may inumin. Sige na nga po, pero konti lang Sambit ng dalaga, saka uminom ng kaunti na halos lumapat lang sa kanyang labi. Salamat po. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga. Ano nangyayari sa akin? Sinasabi ko na nga may kung ano talaga sa inumin na yun. Nahihilong sambit ng dalaga, hanggang sa maya-maya lang, hinimatay na ito. Ilang oras ang lumipas, sa pagmulat ng mga mata ni Lia, laking gulat niya na napapaligiran siya ng mga lalaki. Wala itong suot pang itaas at tila may nais gawin sa kanya. Anong gagawin niyo? Sisigaw ako! Ngunit wala ni isang tumugon. Kitang-kita sa mga mata ng mga ito ang pagnanasa at pagkasabik. Maya-maya lang, lumapit kay Lia ang isang lalaki at hinawakan siya sa braso. Huwag mo akong hawakan, ano ba? Nagmamakaawang sigaw ni Lia. Maya-maya lang, ang lahat ay napalingon na marinig ang isang malalim na tinig. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa niyo? Sambit ng isang lalaki. Agad na binitiwan ng braso ni Lia at tila takot na tutang lumayo ang lalaking humawak sa kanya kanina. Boss Ethan, may babae po kasing binigay si Bathala. Gusto mo bang pagsaluhan? Isang matalas sa tingin ang binato ni Ethan, dahilan upang mapayuko ang lalaking kumausap sa kanya. Tumingin si Ethan sa dalaga na ngayon ay nanginginig sa takot. Lumapit siya rito at lumuhod. Inilapit ang kanyang mukha sa kabumulong. Who are you? And what are you doing here? Pagtanong ng lalaki kay Aliyah. Please lang, kung pagsasamantalahan niyo lang ako, tapusin niyo na lang ang buhay ko. Sambit ng dalaga. Kumunot naman na noon ni Ethan sa kanyang tinuran.
What are you saying? Lumingon si Ethan sa paligid at napahagod ng kanyang sentido. Lumabas kayo ng kwarto. Ako nang bahala rito. Sampit ang binata. Yun, kay Boss Ethan pala mapupunta. Shut up. Bilisan nyo, lumabas na kayo. Sige po, boss. Sa paglabas sa mga ito, naiwan sina Ethan at Leah sa isang madilim na silid. Lumuhod ang binata at muling lumapit sa babae. Napatras naman si Leah dala ng takot sa posibleng gawin ito sa kanya. Itinaas ni Ethan ang kanyang kamay at hinawakan ang likod ni Leah dahilan upang mariing mapapikit ang dalaga. You're free now. Sambit ng lalaki dahilan upang muling ibukas ni Leah ang kanyang mga mata. Noon na pagtanto ng dalaga na tinanggal pala nito ang pagkakagapos ng kanyang kamay, umupo si Ethan sa kanyang tabi at bumuntong hininga. I'm sorry kung natakot ka sa kanila. Mga sabi kasi sa babae mga yun. Pasensya na. Panimulang wika ni Ethan. Hindi ka ba isa sa kanila? Natatakot na tanong ni Leah. Isa ako sa kanila. Ako si Ethan, ang boss ng Isla de Anira. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Leah dahil sa kaba nang malaman ito. Kung ganun, nandito ako para... Para matulog. Nandito ka sa kwarto ko, alam mo ba? By the way, sino ka ba? Ako si Aliyah Ortega at aksidente lang ako napadpad dito. Tila natahimik si Ethan na marinig ang pangalan ng dalaga. Ganun ba? Paano ka naman napadpad dito? Tumalon ako sa helicopter. Halos mabulunan ng laway si Ethan na marinig ang sinabi ng dalaga. Tawang-tawa ito sa bagay na narinig. Seriously? Ginawa mo yun? Nababaliw ka na ba? Niyakap ni Leah ang kanyang binti at nagsimulang makaramdam ng lungkot. Kailangan para makatakas ako sa kasal. Muling natahimik si Ethan sa mga bagay na narinig sa dalaga. Napailing na lang ito. Hanggang kailan mo balak manatili rito? Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Hanggang sa makita ko ng kaibigan ko, I sent her a message already. Pilit ang ngiti ni Leah. Ganun ba? Kung ganun, good luck kung mahanap niyang isla. Mabilis na humiga si Ethan sa kanyang kama kung saan naroon si Leah. Sandali, dito ka matutulog? Oo naman, kama ko to, hindi ba? Pero nandito rin ako. Walang kaso naman sa akin kung matutulog ka dyan sa tabi ko. Sandali, Ethan. Unfair naman yata yun. Ngunit plano pa sana magreklamo pa ni Leah sa lalaki. Agad na niyang narinig ang malakas sa paghilik nito. Hoy, Ethan! Ani mo'y bata nitong pagmumukmok. Ngunit sa loob ni Leah, hindi niya maintindihan kung bakit tila magaan ang loob niya sa lalaking ito. Sa pagsapit ng umaga, nanlaki ang mga mata ni Leah na maramdaman ang mabigat na braso ng binata sa kanyang bisig. Ah! Sigaw ni Leah nang mapagtantong nakayakap si Ethan dahilan upang magising ito. Ang ingay mo naman! Kamot ulong wika na lalaki na nagising siya. Paano ko hindi sisigaw? Nakayakap ka sa akin. It's okay. Kailangan ko rin gawin yun. Tugon ni Ethan, saka sumenya sa bintana. Doon ay nakita ni Leah ang mga lalaking nakasilip, tila naghihintay sa mga mangyayari. Kailangan ko magpanggap na mayroon nangyari sa atin. Naiintindihan mo ba? Tumango na lang si Leah dahil alam na niya ang ibig sabihin ng binata. Maya-maya lang, napatingin ang dalawa na bumukas ang pinto. Mabuti naman at natupad na rin ang pagkakaroon ng bagong tagapagbigay ng anak sa ating tribo. Wika ni Tata Selo. Kunot noon lumingon si Leah sa lalaking katabi. Tagabigay ng anak? Ano ako, baboy? Inis na wika ng babae sa binata. Ikaw nagsabi niyan. Ani mo'y nag-iisip na tugon nito sa kanya. Tumayo si Ethan at sinuot ang pang-itaas sa damit. Ianda niyo na ang seremonya. Alam niyo nang gagawin. Utos ni Ethan sa mga kasama. Yes, boss. Tila naguguluhan naman si Leah sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pasimpleng kinalabit ni Leah ang braso ni Ethan sa kabumulong. Anong ginagawa nila? At saka anong inutos mo? Usisang tanong ng dalaga. Ihahanda nilang kasal natin. Easy ka lang dyan. Kasal natin? Bakit? Tumakas nga ako sa kasal tapos... Aray! Isang pitik sa noo ang ginawa ni Ethan sa dalaga.
Umayos ka. Hindi to isang legal na kasal at wala akong planong pakasalan ka. Ito ang tradisyon ng isla. Sa oras na nagsama lalaki at babae sa isang kama, ibig sabihin, kailangan na silang ikasal. Naiintindihan mo ba? Sunod-sunod na paliwanag ni Ethan. Gets. Sinimulang ayusin ni Lia ang kanyang sarili. Ang trahe de boda na suot niya noong napadpad siya sa isla ay ang bagay na sinuot niya. Sa paglabas ng dalaga mula sa kwarto, lumakad siya na nakapaa sa tabi ng dalampasigan. Doon ay naghihintay si Ethan na kanyang mapapangasawa. Gosh, bakit ang gwapo naman ng lalaking to kapag naayusan? Siya ba talaga mapapangasawa ko? Sambit ni Lia sa sarili. Nang tuluyang makalapit sa lalaki, sinimula na matandang selo ang kasal. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo na matanda. You may now kiss the bride. Nanlaki ang mga mata ni Lia na marinig ang sinabi ng matanda. Kailangan ba talagang gawin yun? Bulong ni Lia sa binata. Narinig mo sinabi niya, hindi ba? Tinaas ni Ethan ang kanyang kamay at pinakita ang daliri. Tila nagsasabing kasal na sila. Ang lakas ang loob na itaas ang kamay. Tangkay ng kamote naman ang gamit na singsing. Pag-irap ng dalaga sa lalaki. Maya-maya lang, nagulat si Lia nang biglang kabigin ni Ethan ang kanyang baywang, dahilan upang mapalapit ang katawan ng dalaga sa kanya. Anong ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang tatapos sa seremonyang to. Just go with the flow, Lia. Sambit na lalaki. Unti-unti niyang inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga. Gusto man lumayo ni Lia, parang may kung anong puwersa ang humihigop sa kanya. Hanggang sa tuluyang maglapat ang kanilang mga labi. Bakit ganito? Ano ba tong nararamdaman ko? Samantala, hindi maipinta ang mukha ng mag-asawang Ortega nang malamang nawawala ang anak nilang si Lia. Bakit yung hinayaan tumalo ng anak ko? Paano kung may nangyari sa kanya? Galit na sigaw ng nanay ni Lia. Madam, nagulat din po kami. Hindi namin inakala na tatalon siya doon. Hindi niyo man lang binalikan kung nasan siya? Hindi niyo man lang tinignan kung saan siya nahulog? Halos umiyak na pagsigaw ng babae. Ma'am, shark-infested pong area na yun at hindi na rin po namin nasundan ang pagbagsak niya. Diyos ko po ang anak ko. Halos matumba ang babae sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lang at nandoon ang kanyang asawa upang saluhin siya. Balikan niyo ang lugar kung saan niyo siya huling nakita. Huwag kayong titigil sa paghahanap. Utos ng daddy ni Lia. Yes, sir. Maya-maya lang, napatingin si Mr. Ortega sa kanyang telepono. Hello, Edward. Ikaw pala. Sir, nabalitaan ko po nangyari sa anak niyo. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong kami sa paghanap sa kanya. Sambit ni Edward sa kabilang linya, ang lalaking mapapangasawa ni Lia. Salamat, iho. Napakabuti mo. Wala pong anuman. Lahat gagawin ko para sa fiancé ko. Salamat. Sa kabilang banda, nakaupo sa tabi ng dalampasigan sina Ethan at Lia. Pinapanood ang dalawa ng paghampas ng alon sa dagat. Ang ganda dito, no? Ang tahimik. Sana ganito na lang ang buhay ko. Panimulang wika ni Lia. Bakit mo nasabi? Ano ba ang buhay mo dati? Yumuko ang dalaga at niyakap ang kanyang binti. Magulo. Sobra. Malungkot na minasdan ng binata ang babae. Talaga? Akala ko wala nang mas gugulo pa sa buhay ko. Natatawang sambit ni Ethan. My parents forced me to marry a guy na hindi ko kilala at hindi ko gusto. Since then, lagi sila nag-aaway ni Mami dahil sa mana ng daddy ko. Well, I was the key para makuha ang manang yun. So, bakit mo sila tinakbuhan? Nagsimulan lumuha si Lia. Hindi ko pala kasi kaya. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ethan, saka tumingin sa langit. It was not the worst problem, pero may point ka naman. Marahang nawakan ni Ethan ang pisngi ni Lia, dahilan upang manlaki ang mga mata ng dalaga. Gamit ang kanyang daliri, pinunasan ni Ethan ang luha sa pisngi ni Lia. Don't worry. Sa ngayon, i-enjoy mo muna ang pagstay mo rito sa isla. Hindi naman totoo ang kasal natin, hindi ba? For now, stay beside me hanggang sa kaya mo na bumalik sa mundo mo. Mariin na palunok si Lia.
Mabilis na tumibok ang kanyang puso habang nakatingin sa mukha ng binata. Agad na tinapik ni Leah ang kamay ni Ethan. Ano ba sinasabi mong mundo ko? Nasa Earth pa rin naman ako Diyan ka na nga. Inis na tumayo ang dalaga at tumakbo palayo. Kailangan ko na lumayo sa lalaking yun. Baka kapag nanatili pa ako sa tabi niya, baka mahulog pa ako. Sambit ng dalaga sa hinawakan ng kanyang dibdib na nagsusumigaw. Sa kabilang banda, nanatiling nakatingin si Ethan sa langit habang nakaupo sa buhangin. Maya-maya lang, lumapit sa kanya ang matandang selo. Wala ka bang planong sabihin kay Leah ang totoo? Tanong na matanda. Kailangan ba? Hayaan muna natin siya maging masaya sa isla. Kapag okay na siya, saka ko siya ibabalik sa kapatid ko. Pero hinahanap na siya ng kanyang pamilya, Ethan. Alam ko. Bumuntong hininga matanda sa kanapailing. Ikaw ang bahala. Malaki ka na para pangaralan ko. Lumakad palayo matanda at muling naiwan si Ethan. Hindi ko man kilala pa ng lubos ng babaeng yon. Alam kong mabuti siyang tao. Kinabukasan, nagising si Leah na wala sa kwarto ni Ethan. Umupo siya't napakamot ng mata, saka nakita ang cellphone niyang nasa lamesa. Oo nga pala si Jenny. Sambit niya na maalalang kaibigan na magre-rescue sa kanya. Ngunit ang akman tatawagan na niya ito, napatigil si Leah. Bakit parang may pumipigil sa akin? Ano ba tong nararamdaman ko? Oh, gising ka na pala. Gusto mo mangisda? Agad na bungad ni Ethan sa dalaga. Mabilis namang tinago ng dalaga ang hawak niyang cellphone. Sige. Agarang pagpayag ni Leah. Nang araw na yon, nabalot ng saya ang labi ng dalawa. Grabe, ganun pala kahirap humuli ng isda. Natatawang wika ni Leah na ngayon ay basang-basa ng tubig dagat. Hindi naman talaga ganun kahirap. Hindi ka lang marunong. Ano sabi mo? Pilyang sumandok ng tubig ang dalaga mula sa dagat, saka ito hinagi sa binata. Oy, ganyan palang gusto mo Natatawang wika ni Ethan saka gumanti. Ano ba? Pikon ka naman gumanti agad! Nagsimulang magtawanan ng dalawa hanggang sa nakatapak ng bato ang babae at muntik nang mawala ng balanse. Mabuti na lang at mabilis na nasalo ni Ethan ang kanyang katawan. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong na lalaki kay Leah. Oo, ayos lang ako. Napansin ng dalaga na aksidente pala siyang nakahawak sa dibdib ng binata. Nagsimulang mamulang kanyang pisngi at agad na tinanggal ang pagkakahawak. Ngunit ang akmang lalayo ng babae, muli siyang kinabig ni Ethan at naglapit ang mukha sa isa't isa. Ethan, mahinang bulong ni Leah, saka napatingin sa labi ng binata at mariin na palunok. Leah, why do you have to be his property? Kumunot ang noon ni Leah, ngunit agad ding nanlaki ang mga mata nang mabilis na ilapat ni Ethan ang labi sa dalaga. Nagulat man, unti-unting pumikit si Leah at gumanti na mainit na halik sa binata. Kinabukasan, hindi maintindihan ni Leah kung bakit nagawa niya ang ganoong bagay. Ano bang ginawa mo, Leah? Bakit? Bakit ka pumayag sa halik na yun? Inis sa pagmamaktol ng dalaga. Ngunit sa loob niya, halos tumalon siya sa tuwa. Maya-maya lang, agad na napaupo sa kama si Leah nang bumukas ang pinto. Miss Leah, mabuti naman at gising ka na. Pagbati ng matandang selo sa dalaga. Good morning po, Lolo. Si Ethan po. Agad na napatakip ng labi si Leah nang aksidente niyang masabi ang bagay na yon. Napangiti ang matanda nang marinig ito. Kayo talagang mga bata. Ikaw din ang unang hinanap ni Ethan kanina at biniling ka niya sa akin. Binilin po? Lumakad ang matanda at umupo sa tabi ni Leah. Alam mo kasi, Yapo, si Ethan, minsan lang siya pumunta rito sa isla at ang susunod na balik niya hindi natiyak. Po? Pinapasabi niya sa akin na tawagan mo na raw ang kaibigan mo at magpasundo. Nanlaki ang mga mata ni Leah at hindi na nakatugon sa matanda. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Lumipas ang ilang linggo, tulad ng sinabi ng matandang selo, hindi na muling bumalik pa si Ethan sa Isla de Anir. Kaya nagpasya na si Leah na magpasundo sa kanyang mga magulang. Ang walang hiyang yun.
Pagkatapos akong paibigin, iiwan ako ng ganun lang. Mariing pinahira ni Lia ang kanyang luha. Kinabukasan, tulad ng inaasahan, dumating ang mga magulang ni Lia sa isla. Anak! Nag-aalalang sigaw ng nanay ni Lia sa patakbong yumakap sa anak. Mommy! Naluluhan sambit ni Lia. Ma'am, I'm sorry. Sorry po sa nagawa ko. Shh, tama na ha. Basta huwag mo na kaming pag-aalalahanin ng daddy mo. Tumayo si Lia at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa paglipas sa mga araw, Anak, pwedeng pumasok? Wika ng nanay ni Lia sa labas ng pinto ng silid ng dalaga. Sige po ma. Sa pagpasok ng kanyang ina, lumakad ito at umupo sa tabi ng kama. Anak, alam mo ba? Napagpasya namin ng tatay mo na hindi na namin itutuloy ang kasal. Po? Dahil sa nangyari, namulat kami sa kung anong mahalaga. Mahal ka namin, anak. Mahal na mahal. Ayoko nang mahirapan ka pa, Lia. Mami, sigurado po ba kayo? Tumango ang nanay ni Lia at nagyakap na mahigpit ang dalawa. Pero pwede ka bang sumama bukas? Makikipagkita kami sa mga Blackwood para personal na i-cancel ang kasal. Sandaling nag-iisip si Lia at maya-maya lang matamis ang umiti ang dalaga. Sige po ma, sasama ako. Kinabukasan, nagkita ang magkabilang pamilya sa isang restaurant. Hello, nice to meet you, Lia. Ako nga pala si Edward, ang fiancé mo. Sambit na lalaking si Edward na may ngiti sa labi sa kanilahad ang kamay. Nice to meet you, Edward. Tugon ni Lia saka tinanggap ang kamay na yon. Edward, iho, alam kong alam mo na kung bakit kami narito, hindi ba? Panimulang wika ng nanay ni Lia. Opo, tita. Sinabi na sa akin nila mommy. Ang totoo, medyo disappointed sila kaya hindi sila sumama rito. But don't worry, in time, maintindihan naman nila yon for sure. Paliwanag ni Edward. Salamat, iho, at pasensya ka na talaga. No worries po. Maya-maya lang, lumipat ang tingin ng binatang si Edward sa pinto ng restaurant. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi nito at tumaas ang kamay. Nandito na palang kapatid ko. Ethan, we're here. Pagtawag dito sa kanyang kapatid. Ethan? Sambit ni Lia sa kanyang sarili. Sa kanyang paglingon, nanlaki ang mga mata ni Lia sa nakita. Ikaw? Gulat na sambit ni Lia na makita si Ethan, ang lalaking nakasama niya sa isla. Kung ganon, kapatid mo lalaking to? Magkakilala kayo? Sabay na tanong ni Edward at ng pamilya ni Lia. Malamig ang mga matang nakatingin si Ethan kay Lia. Tila wala itong emosyon at hindi kilala ang dalaga. No, hindi ko siya kilala. Malamig na sambit nito. Parang pinagpira-piraso ang puso ni Lia sa bagay na narinig niya. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamay at muling humarap sa lalaking si Edward. Sorry, akala ko kasi nakita ko na siya. Kamukha lang pala. Pilitan luhang sambit ni Lia. By the way, Edward, kumusta naging usapan niyo? Tanong ni Ethan saka umupo sa upuan na naroon. Ayun nga, we canceled the wedding since yun din ang gusto ng pamilya ni Lia. May halong panghihinayang na sambit ni Edward. Kumunot ang noo ni Ethan at tumama ang tingin sa direksyon ni Lia, dahilan upang magkatitigan ang dalawa. Mabuti naman at nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob. Mahinang sambit ng binata. Alam mo ang tungkol dito? Hindi makatugon si Ethan sa tanong ni Lia. Anong sinasabi niyo? Tanong ng nanay ng dalaga. Nothing, ma'am. Ang totoo, nagbago ng isip ko. Humalokip-kip si Lia at taas noong tumingin kay Ethan. Pumapayag na akong gawin ang wedding na ito. Saan ni Lia nagumulat sa mga ito? What? Wika ni Ethan. Sa kamariing kinuyom ang kamay. Narinig mo sinabi ko, hindi ba? Nagpasya na akong itutuloy ang kasal sa kapatid mo. Mariing napalunok ang binata sa sinabi ng dalaga. Bahagyang itinaas si Lia ang kanyang kamay, saka inalis ang dahon na singsing sa daliri. I believe this is yours.
Ani Lia sa kanilagay sa kamay ni Ethan ang singsing. Tumalikod ang dalaga at lumakad palayo sa mga ito. Anak, ano ba nangyayari? Akala ko ba hindi na natin itutuloy ang kasal? Tanong ng nanay ni Lia. Mariing kiniyom ng dalaga ang kanyang kamay. Sorry, Mama. Hindi ko rin alam kung anong tumatakbo sa isip ko. Ang alam ko lang, sobrang sakit ang puso ko. Sunod-sunod na sambit ni Lia saka humagulgol sa pag-iyak. Hinagod ng kanyang ina ang kanyang likod upang tulungang kumalma. Samantala, mariing nakakuyom ang mga kamay ni Ethan habang nakaupo sa swivel chair. Kasalukuyan siya nasa loob ng kanyang opisina at iniisip ang mga bagay na sinabi ni Lia. Ang babaeng yun, ano bang iniisip niya? Akala ko ba ayaw niyang ituloy ang kasal? Tapos ngayon, nagbago na naman ang isip niya. Is she crazy? Inisasambit ni Ethan. Maya-maya lang, napaningon ng binata nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok dito si Edward. Bro, anong nangyari kanina? Kilala mo ba yung fiancé ko? Tanong ni Edward saka diretsong umupo sa swivel chair na naroon. Isang buntong hininga naman ang ginawa ni Ethan na marinig ang bagay na sinabi ni Edward. Yes, I met her sa Isla de Anir. And then, kumunot ang noon ni Ethan sa tanong na yon. And then what? What do you mean? I mean, yun lang? Nakilala mo lang siya doon? Hindi bang islang yun ay pamana sa'yo ng yumao mong ina? At puro lalaki nang nasa isla. May ginawa ba kayo sa kanya? Mariing kiniyom ni Ethan ang kanyang kamay, saka malakas itong naihampas sa lamesa. Hindi ka pa rin nagbabago, Ethan. Hanggang ngayon, naglilihim ka pa rin kay Daddy at sa amin. Listen to me, Edward. First of all, wala akong ginawa sa babaeng yun. And second, huwag mong gamitin ang madumi mong bibig sa pagbanggit ang pangalan ng nanay ko. Wow, easy bro. Nagtanong lang naman ako, hindi ba? Also, gusto ko lang naman sabihin sa'yo ang pinasasabi ni Daddy. He said he wanted to talk to you tungkol sa company mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin binibigay sa pamilya. At bakit ko ibibigay yun? Pag-aari yun ni Mommy. Yun ba ang sasabihin ko kay Dad? Huminga ng malalim si Ethan saka muling umupo at tumalikod. Umalis ka na at ako nang bahalang kumausap sa kanila. Okay, ikaw bahala. Nang tuluyang makalabas ang opisina si Edward, nakahinga ng maluwag si Ethan. Kaya ayokong umuwi sa lugar na ito kasi alam kong mangyayari to. Sambit ng binata. Kinabukasan, muling nagkaroon ng meeting sa pagitan ng pamilya ni Lia at Edward. Kumusta? Napakagandang bata pala talaga ng anak niyo. Sambit ni Mrs. Blackwood. Salamat. Ang gagwapo rin ng mga anak mo. Tugon naman ang mami ni Lia. By the way, totoo ba narinig namin na itutuloy niyo na ang kasal? I thought it was... Opo, gusto ko na pong ituloy. Pagputol ni Lia sa sinasabi ni Mrs. Blackwood habang diretso nakatingin kay Ethan. Matalas ang tingin ng dalaga at ganoon din naman si Ethan. Iha, siguraduhin mo muna ang desisyon mo. Besides, nag-aalala lang kami sa'yo at sa mga bagay na kaya mong gawin, like the last time, right? Okay lang po, tita. Buo na po ang pasya ko. Muling tugon ni Lia. Mariing kinuyom ni Ethan ang kanyang kamay. Dahil hindi na siya makapagpigil sa mga nakikita, padabog siyang tumayo, dahilan upang mapatingin sa kanya ang mga kasama. Ethan, what's the problem? Tanong ng kanyang ina. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Lia dahilan upang mapatayo ito. Sumama ka sa akin. Inisasambit ni Ethan, saka mabilis na lumakad at hinila ang dalaga. Nabalot naman ng matinding pagtataka ang kanilang pamilya. Sa kanilang paglabas, ano ba problema mo? Bitawan mo nga ako! Ethan, ano ba? Sunod-sunod na pagsuway ni Lia sa binata. Nang makarating ang dalawa sa parking lot, marahas na hinila ni Lia ang kanyang kamay, dahilan upang sa wakas ay mapatigil sa paghakbang si Ethan. Hoy Ethan! Kung akala mo'y madadala mo na naman ako dyan sa mga kilos mo, nagkakamali ka. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo, Lia? Akala ko ba tumatanggi ka sa kasal na yun? Tapos ngayon tutuloy mo? What the hell is that? Ano bang pakialam mo, ha? Nung iniwan mo ako sa isla, may pakialam ka ba sa akin nun? Hindi ka na bumalik at iniwan na lang ako. Ano? After mo akong paasahin? Matapos mo akong paibigin sa'yo? Iiwan mo ako ng gano'n na lang?
Sunod-sunod na gumapang ang luha ni Leah sa kanyang pisngi. Gulat na gulat naman si Ethan sa mga bagay na narinig. Yumuko ang binata at mariing kinuyom ang kamay. Leah, I really don't know about it. Ang totoo, lumayo ako dahil I'm starting to fall for you at alam ko hindi yun tama. Fiancé ka ng kapatid ko. Isa pa yan. Umpisa pa lang alam mo ng fiancé ko ang kapatid mo, pero bakit mo ko hinayaang mahulog sa'yo? Hindi ko alam, okay? Because I also fall in love with you. Natahimik si Leah sa sigaw na yon ng binata. Tanging boses lang nila ang naririnig sa loob ng parking lot. Leah, I'm sorry. I'm sorry kung iniwan kita. I'm sorry kung natakot ako. I'm sorry kung... Hindi natapos ni Ethan ang kanyang sasabihin nang agad na halikan ni Leah ang kanyang labi. Maingat na hinawakan ni Ethan ang baywang ni Leah at isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan. Sa paglayo ng kanilang mga labi, kapwa ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Naghawak ng kamay saka muling lumakad papasok sa restaurant kung saan naroon ang kanilang pamilya. Kunot ang noo at nabalot ang pagtataka ang mukha ng mga ito nang makitang pagbalik ng dalawa. Leah, anong ibig sabihin nito? Nagtatangang tanong ng nanay ni Leah sa kanya. Muling nagkatinginan ng dalawa saka tumango sa isa't isa. Mami, Daddy, plano ko pong ituloy ang kasal. Pero kay Ethan Blackwood. Napasinghap ang pamilya at nagkatinginan. Hindi makapaniwala ang mga ito sa bagay na narinig. Kung ganon, magkakilala nga talaga kayo? Tanong na nanay ni Ethan. Yes po, tita. Magkakilala kami. Tugon naman ni Ethan sa kanyang stepmother. Ethan, alam kong isa ka pa ring Blackwood. Pero alalahanin mo na napagkasunduan na yung unang anak at si Edward yon. Pagsingit na sambit ang tatay ni Ethan. Dad, alam kong bagay na yon. Pero... Mahigpit na hinawakan ni Ethan ang kamay ni Leah dahilan upang mabahala ito at papatingin sa kanya. Mahal ko si Leah at hindi ko kayang maikasal siya sa iba. Muling sabi ni Ethan. Kung ganon, alam mo ng paraan para pumayag ako, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang isla. Nanlaki ang mga mata ni Leah na marinig ang bagay na sinabi ng ama ni Ethan. Mariing kinuyom ni Ethan ang kanyang kamay at isang matalas sa tingin ang tinapon niya sa kanyang pamilya. Alam niyong hindi ko gagawin yan. Tugon niya saka tumalikod kasama si Leah. Bago tuluyan lumakad palayo, muling lumingon si Ethan sa magulang ni Leah. Ako na pong bahala sa anak niyo, tita. Huwag po kayo mag-alala. Sambit ni Ethan. Tumango naman ang mami ni Leah at tila nawala ang pagkabahala sa kanyang puso. Matapos yon, mabilis na tumakbo ang dalawa palayo sa kinaroroonan ng mga ito. Ethan! Sunod-sunod na sigaw ng daddy ni Ethan. Sir, baka pwedeng hayaan na lang muna natin sila. Matanda na mga yon at alam na nilang ginagawa nila. Isang buntong hininga ang ginawa ng daddy ni Ethan. Ay, pasensya na Mrs. Ortega. Pero labas na kayo sa usaping ito. This is our family business. Sorry, we have to go. Tugon na lalaki na ikinataka ng mami ni Leah. Sa tanang buhay nila, ngayon lang nila nakita ang seryosong mukha ni Mr. Blackwood. Sa kabilang banda, madilim na nang makarating sa isla sina Leah at Ethan. Ethan, anong ginagawa niyo rito? Bunga na sambit ng matandang selo. Lolo, tumakas po kami kay Daddy. Tugon ni Ethan na ikinagulat ang matanda. Alam mo naman kung paano magalit ang tatay mo, hindi ba? Tumango lang si Ethan at yumuko. Hindi niya binitiwan ang kamay ni Leah at nanatiling nakasuporta sa dalaga. Opo, pero ayoko na munang isipin ang bagay na yan. Sa ngayon, gusto kong sulitin ang oras kasama si Leah. Tumingin ang dalawa sa isa't isa at nababakas ang ngiti sa kanilang mga labi. Ganun ba? O sige, tama-tamat na ayos ko na tong kwartong tutulugan nyo. Maiwan ko na muna kayo. Matapos lumabas ang silid ng matanda, isang malalim na paghinga ang ginawa ng dalaga, saka agad na umupo sa gilid ng kama. Sa wakas, malayo na tayo sa gulo. Malayo na tayo sa kanila. Panimulang wika ni Ethan. Hinawakan ni Leah ang kanyang kamay dahilan upang tumingin muli si Ethan sa kanya. Ethan, tell me,
May kailangan ba akong malaman? Anong sinasabi ng daddy mo tungkol sa isla? Anong ibig niyang sabihin? Napayuko si Ethan at nagsimulang magsalita. Ang totoo, anak ko sa labas sa mga Blackwood. My mother was a mistress. Isa siya mayaman negosyante na umibig sa ama ko. Pero namatay siya dahil sa sakit ng 5 taong gulang pa lang ako. My father adopted me nang malamang pinamana sa akin ni mami ang kanilang kumpanya at isang isla. Ngayon, my dad wanted this island. Nanlaki ang mga mata ni Leah sa mga bagay na nalaman. Hindi niya akalain na may ganitong lihim palang pamilya nila. Si Edward ang panganay na anak na mag-asawang yun at ang nakalagay sa kasunduan ng lolo mo at lolo ko. Panganay na anak ang dapat na ikasal sa'yo. And that is not me. Malungkot na sambit ni Ethan. This island, inalagaan ko ito at pinilit na manirahan sa lugar na ito. Ang mga lalaki rito ay mga dati kong tauhan na nasawi sa pag-ibig. Noon ay maraming tao sa isla, pero dahil unti-unti itong nawawala sa mapa, wala mang turista ang nakakabisita sa lugar na ito. Si Tata Selo, sino siya? Siya nag-alaga sa akin ng bata pa ako. Yun lang alam ko. Muling tumingin si Ethan sa mukha ni Leah, saka hinawakan na magkabilang balikat ito. Leah, maniwala ka. Hindi ko intensyon na ilihim sa yung lahat. Ang totoo, wala sa ideya kong mahulog sa'yo. Pero yun ang nangyari. Sunod-sunod na sambit ng lalaki. Isang mapait na ngiti ang ginawa ng dalaga. Hinawakan niyang pisngin ni Ethan, saka nilapit ang mukha sa kanyang mukha. Naiintindihan ko, Ethan. Naiintindihan ko na ang lahat. Tugon ng dalaga. Unti-unting nilapat ni Ethan ang mainit niyang labi kay Leah. Tumugon naman ang dalaga at nagpatangay sa nararamdamang pagmamahal sa binata. Hanggang sa unti-unting humiga ang dalawa sa kama at isang mainit na sandali ang kanilang pinagsaluhan. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Leah dahil sa tunog ng alon mula sa dagat. Napangiti ang kanyang mga labi na maaalala ang mga bagay na nangyari kagabi. I can't believe na gagawin kong bagay na yon. Halos hindi mapakaling sambit ni Leah. Maya-maya pa, napalingon siya sa pinto na marinig ang pagbukas nito. Ethan? Sambit ng dalaga. Gising ka na pala. Tara, kape. Pag-aya ng binata sa kanya. Hindi agad nakatugon si Leah dahil tumama ang mga mata nito sa matipunong katawan ni Ethan. Wala kasi itong suot na pang itaas at pawis na pawis pa ito. Oy, baka gusto mong mag-almusal ng pandesal. Pagputol ng binata sa mga iniisip ni Leah. Pilyon lumapit si Ethan sa kanya. Saka nilapit ang mukha at isang mabilis na halik sa labi ang ginawa nito sa dalaga. Good morning, my wife. Anya saka lumakad palabas ng kwarto. Nagsimula namang uminit ang mukha ni Leah dahil sa ginawang iyon ni Ethan. Halos hindi siya makagalaw at natulala na lang ang dalaga. Ano ba naman yung taong yun? Impit na pagtawa ng dalaga. Nang araw na yon, naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Ang mga tao sa isla ay maluwag silang tinanggap at naging prinsesa ang turing na mga kalalakihan kay Leah. Ngunit hindi inakala ng dalawa na ang masaya nilang pagsasama ay mayroong hangganan. Sana ganito na lang tayo lagi, no? Malayo sa gulo, malayo sa mga problema. Ganito lang. Nakaupo sa tabing dagat at minamasdan ang paggampas ng alon sa buhangin. Sunod-sunod na sambit ni Leah habang nakaupo sa puting buhangin at minamasdan ang paglubog ng araw. Sa tabi niya, naroon si Ethan. Nakaupo rin ito at nakatanaw sa ulap. Tama ka. Pero alam naman nating dalawa na darating ang araw ay kailangan nating harapin ang pamilya natin. After all, they are still our family. Sambit ni Ethan. Hinawakan ng binata ang ulo ni Leah saka sinandal ito sa kanyang balikat. Hindi bale, kapag dumating ang araw na yon, nandito pa rin ako sa tabi mo at handa akong ipaglaban ka, Leah. Ganon din ako, Ethan. Ipaglalaban kita dahil mahal na mahal kita. Tumingin ang dalawa sa isa't isa, saka sumilay ang matamis ang ngiti sa kanilang labi. Maya-maya lang, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Leah. Kumunatan noon ni Leah nang gawin ito ni Ethan. Oo nga pala, may nakalimutan akong ibalik sa'yo. Muling wika ni Ethan.
Isang bagay ang kinuha ni Ethan sa kanyang bulsa. Halos impit na natawa si Leah nang makitang sinasabi ni Ethan na nakalimutan niya. Talagang tinahago mo pansingsing na yan, ha? Natatawang sambit ng dalaga. Oo naman, itong unang singsing natin, hindi ba? Natatawa ring wika ng binata. Unti-unting inilagay ni Ethan ang singsing na gawa sa tangkay ng kamote sa palasingsingan ni Leah. Don't worry. Darating ang araw ay bibigyan din kita ng magandang singsing. Pero sa ngayon, ito muna ang pinakapaborito ko. Ako din, ito ang paborito kong singsing. Makalipas ang isang buwan, sa pagsapit ng umaga, nagising si Leah na tila mainit ang katawan. Pakiramdam niya ay nilalagnat siya dahil sa bigat nito. Lumabas ang dalaga sa kanilang silid at nakita si Tata Selo. Lolo, nasan po si Ethan? Tanong ni Leah. Lumingon ang matanda na ngayon ay abala sa paghahabi. Nandoon sa dagat, iha, nanguhuli ng isda. Tugon ng matanda sa dalaga. Tumingin si Leah sa malayo at nakita nobyo na abala sa ginagawa. Naisa na niyang tumulong pero mabigat ang kanyang pakiramdam. Muling pumasok sa loob ng silid si Leah at maya-maya lang nakaramdam siya ng pagkahilo, dahilan upang muntik na siya matumba. Ano ba nangyayari sa akin? Wika ng dalaga sa sarili. Maya-maya lang nakaramdam ng pag-ikot ng sikmura si Leah. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa banyo at dumuwal. Hindi. Tama ba tong iniisip ko? Hindi kaya buntis ako? Nag-aalalang wika ni Leah sa sarili. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang mararamdaman. Hindi man siya sigurado, masaya siya kung mangyari man ito. Kinabukasan, nagising si Leah nang may marinig na ingay mula sa helicopter. Anong ingay yon? Anya. Sa paglibot ng kanyang paningin, nakita niya si Ethan na nakatanaw sa bintana habang kuyom ang mga kamay. Ethan, ano nangyayari? Nandito na sila, Leah. Sambit na lalaki na nagpalaki sa mga mata ni Leah. Sila? Yes, my dad is here. Agarang nag-ayos ang dalawa at wala siyang sinayang na oras. Ang ibang lalaki na nakatira sa isla ay nagsimulang humilera upang protektahan ang boss nilang si Ethan. Sa pagbaba ng daddy ni Ethan, nanlaki ang mga mata ng lalaki nang muli itong makita. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Mr. Blackwood. Sir, hindi kayo pwede sa islang ito. Mahigpit na utos si Boss Ethan na hindi pwedeng tumapak sa Isla de Enira ang sino mang may kaugnayan sa kanya. Sunod-sunod na pagharang ng isang lalaki. Isang matalas at masamang tingin naman ang ibinigay ni Mr. Blackwood sa lalaki. Sino ka para pagsalitan ako ng ganyan? Hindi mo ba ako kilala? Hindi ba isa ka sa mga dating tauhan ni Ethan na nagmula rin sa akin? Ang lakas ng loob mong pagtaasan ako ng boses. Pasensya na po kayo, sir. Pero ginagawa ko lang pong utos sa akin ni Boss Ethan. Mas mataas ako kay Ethan. Hindi ba dapat na ako masundin mo? Hindi na nakatugon ang lalaki sa mga sinabi nito. Again, where is my son? Anong kailangan mo sa akin, Dad? Kung iniisip mong ibibigay ko sa yung islang ito, nagkakamali ka. Matapang na tugon ni Ethan habang hawak ang kamay ni Leah. Alam ko namang hindi mo nga ito ibibigay. Kaya nandito ako para makipag-negotiate sa'yo. Sambit na lalaking kaharap. Tinaas nito ang kanyang kamay at sumenya sa assistant. Maya-maya lang, isang folded ang kinuha ng assistant at binigay kay Ethan. Pirmahan mong papel na yan, Ethan. At kapag ginawa mo yun, papayag na kung ikaw ang ikasal sa babaeng yan. Pero kung hindi, pilit ko siyang ikakasal kay Edward. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa narinig. Anong sabi mo? Anong karapatan mong gawin yun? May karapatan ako dahil ako pa rin ang ama mo. Mariing kinuyom ng binata ang kanyang kamay dahil sa galit. Napakasama mo! Sigaw ni Ethan. Nanginginig ang mga kamay ng binata habang hawak ang papeles na pilit sa kanyang pinapipirmahan. Hinawakan ni Leah ang kamay ni Ethan dahilan upang mapalingon ito sa kanya. Huwag, Ethan. Alam ko kung gaano ka-importante ang isla na ito sa'yo, kaya please, huwag mong ituloy. Lumuluhan sambit ni Leah. Pero kapag ginawa ko yun, mawawala ka sa akin. Mapait na ngumiti ang dalaga. Kahit kailan,
Hindi ako mawawala sa'yo. Ethan, sinasabi ko sa'yo, sa oras na hindi mo pirma ng papel na yan, hindi lang si Lee ang mawawala. Matapang na sambit ang daddy ni Ethan. Tumigil ka na! Ano bang klase kang ama? Gilit na sigaw ni Leah sa lalaki. Ngunit ang gawin niya ang bagay na yon, nagsimulang kumirot ang kanyang tiyan. Leah, ano nangyari? Agad na inalalayan ni Ethan si Leah at nabitiwan ng papel na hawak niya. Ang tiyan ko! Ang sakit! Ha? Nalaki ang mga mata ng binata nang makita ang dugo sa hita ni Leah. Leah, may dugo! Gulat na sambit nito. Bilisan niyo! Tulungan niyo ako! Dalhin natin siya sa ospital! Tila naging estatwa naman ang daddy ni Ethan nang makita ang mga pangyayari. Hindi ito nakapagsalita habang minamasdan ang paghihirap ng dalawa. Gamit ang helicopter, agad na nasugod sa ospital si Leah. Sa pagdating nila sa ospital, agad na inasikaso ang dalaga. Dok, ano po nangyari sa kanya? Kumusta siya? Agaran tanong ni Ethan sa doktor na tumingin sa dalaga. Maayos ang lagay niya, ligtas naman siya ang bata. Kumunot ang noon ni Ethan at nalaki ang mga mata. Bata? Anong ibig niyo sabihin, bata? Sir, hindi niyo po ba alam? Buntis po ang pasyente. She is 1 month pregnant. Gulat na gulat ang binata sa bagay na kanyang nalaman. Hindi nito maisip kung ano ang mararamdaman. Magiging masaya o mag-aalala sa kalagayan ng kanyang nobya. Pero, to tell you the truth, medyo masela ng pagbubuntis ng pasyente, kaya kailangan niya magdoble ingat. Muling paalala ng doktor. I have to go. Call me if may kailangan pa kayo. Nanatiling nakatayo si Ethan sa kanyang kinaroroonan. Kasalukuyan siya nasa loob ng silid ni Leah at tinitignan ng natutulog na dalaga. Maya-maya lang, nagliwanag ang kanyang mukha nang makitang paggalaw ni Leah, dahilan upang mapatakbo ang binata. Leah, mabuti naman at gising ka na. Sambit ni Ethan saka nagmamadaling tumungo sa dalaga. Ethan, ano nangyari? Huwag ka masyadong magpakapagod ha. Hinawakan ni Ethan ang kamay ng dalaga saka ngumiti. Leah, alam mo bang buntis ka? Nanlaki ang mga mata ni Leah sa bagay na narinig. Totoo bang sinasabi mo, Ethan? Kung gano'n, tama palang iniisip ko noon. Sabihin mo, totoo ba? Naluluhang wika ni Leah. Oo, Leah. Magiging tatay na ako at magiging mabuti ka namang ina. Matamis sa sambit ang binata. Mainit at mahigpit ang niyakap ni Ethan ang dalaga at labis sa tuwa ang naramdaman ng dalawa. Gayong magkakaroon na tayo ng pamilya. Hayaan mo munang ayusin ko lahat tungkol sa pamilya ko. Anong ibig mo sabihin, Ethan? Hinawakan ng binata ang pisngi saka mabilis na humalik sa labi ng dalaga. Just trust me, Leah. Sambit ng binata. Kinabukasan, sinamahan ni Ethan si Leah na umuwi sa kanilang bahay upang sabihin ng tungkol sa bata. Totoo ba? Magkakaapo na kami? Gulat na may halong excitement na tanong ng nanay ni Leah. Opo, Mami. Totoo po. Masayang anunsyo ni Leah. Napakasaya ko, anak. Sobrang saya. Mahigpit na yumakap ang nanay ni Leah sa kanya at halos maluha ito. Masaya naman si Ethan dahil alam niyang nakuha niya ang tiwala ng magulang ng dalaga. Kinabukasan, nagtungo si Ethan sa kanilang bahay. Ethan, anong ginagawa mo rito? Agarang tanong ng kanyang ama. Dad, alam kong alam niyo na nangyari kay Leah. Mariing napalunok ang lalaki at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang anak. Alam ko. Bakit? Anong nangyari kay Leah? Tanong ng mami ni Ethan. Muntik nang mawala ang apo niya dahil sa kasakiman ng taong to. Oh my gosh! Buntis si Leah? Gulat na tanong ng kanyang ina. Opo. Anak, hindi ko naman sinasadyang bagay na yon. Kung nakinig ka lang sana sa akin na maayos, hindi sana magiging gano'n ang nangyari. It's not my fault. Hanggang ngayon matigas ka pa rin, Dad. Mariing napalunok ang lalaki at hindi makatugon kay Ethan. Anyway, nandito ako hindi dahil gusto kong humingi ka ng tawad sa inyong apo at sa babaeng mahal ko.
Nandito ako para sabihin sa inyo na ako ang babali sa napagkasunduan ng dalawang pamilya. I will marry Leah sa ayaw at sa gusto nyo. Maya-maya lang, bumukas ang pinto ng mansyon at isang matanda ang pumasok sa loob. Sabay-sabay na napalingon sina Ethan sa pinto. Hindi mo na kailangang baliin ang napagkasunduan, Ethan. Wika ng isang matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ethan na marinig ang tinig nila. Tata Selo. Dad, buhay ka? Nanlalaking mga mata namang wika ng ama ni Ethan. Oo, at nalalaman ko mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko alam na magiging ganito ka kasakim, Glenn. Sunod-sunod na wika ng matanda. Anong sabi mo? Ang matandang ito ay ang totoo kong lolo? Gulat na wika ni Ethan sa kanyang ama. Oo, iho. Matagal na tayong magkasama. Nangako kasi ako noon sa nanay mo na poprotektahan kita. At sa tingin ko'y natupad ko naman yon. Saka ako rin ang nakipagkasundo sa pamilya ng mga Ortega, kaya ako may karapatang magbago ng desisyong yon. Para sa iyo naman, Glenn, mag-uusap pa tayo na maayos. Opo, Dad. Tila maamong tupan-tugon ng daddy ni Ethan. Lumakad ang matanda at hinawakan sa balikat si Ethan. Sige na, Apo. Ako nang bahala rito. Gawin mo na ang dapat mong gawin kasama si Leah. Nakangiting utos sa matanda sa kanyang apo. Sige po, Lolo. Salamat. Masayang tugon naman ang binata at agad na tumakbo palayo sa mga ito. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Leah habang naghihintay ng balita mula kay Ethan. Makalipas ang ilang minuto, narinig ni Leah ang pagtunog ng kanyang telepono at dali-dali niya yung sinagot. Hello, Ethan? Leah, pwede ba tayo magkita sa Elite Restaurant mamayang gabi? Ha? Bakit? Para saan? Sandali nga, ano ba nangyari? Kumusta ang parents mo? Ano sabi nila? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Okay ng lahat. Huwag mo na masyadong alalahanin ng bagay na yun, Leah. Nakangiting wika ni Ethan. Ganun ba? Isang matamis ang ngiti ang sumilay sa labi ni Leah. Mabuti naman kung ganun. Sige Ethan, magkita tayo. Masayang tugon ng dalaga. Sa pagsapit ng gabi, nagayos si Leah ng sarili at hindi niya maintindihan kung bakit tila espesyal ang gabing ito. Good evening, ma'am. Welcome po sa Elite Restaurant. Pagbati ng waitress. Good evening. I have a reservation with Mr. Ethan Blackwood. Sambit ng dalaga. Nagkatinginan pa dalawang waitress na marinig ang sinabi ni Leah. This way po, ma'am. Thank you. Sinundan ng dalaga ang waitress at kumunot ang kanyang noo nang sumakay sila sa elevator. Miss, bakit kailangan nating mag-elevator? Sa deck view po kasi ang reservation ni Sir, ma'am. Deck view? Pagtataka ng dalaga. Sa pagbukas ng pinto ng elevator, nanlaki ang mga mata ni Leah sa kanya nakita. Sa dulo ng pasilyo malapit sa balcony, tahimik na naghihintay si Ethan. Lumibot ang paningin ni Leah at nakita mga fairy lights na nakabitin sa paligid, kasama mga bulaklak na rosas na kulay pula at puti. May maliit na mesa na nakahanda, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Ethan. Puno ito ng paboritong pagkain ni Leah at isang maliit na cake na may sulat na, Only for you, Leah. Sinimula ni Leah ang paghakbang ng kanyang paa. Ethan, ano to? Hindi ba sinabi mo na simpleng dinner lang tayo ngayon? Isang matamis ang ngiti ang sumilay sa labi ni Ethan. Simpleng dinner nga. Pero siguro naman, pwede namang gawing special, di ba? Ubusin mo muna to, baka lumamig pa. Pagturo ng binata sa mga pagkaing naroon, saka sila kumain ng sabay. Ang sarap naman ito, para mas masarap pa kaysa dati. Binantay mo ba talaga to? Impit na natawa si Ethan sa sinabi ng dalaga. Baka naman. Alam mo namang mahal kita at gusto kong ibigay lahat ng magaganda para sa'yo. Tumingin siya sa mga mata ni Leah. Leah, alam kong ilang buwan pa lang simula na magsama tayo. Pero hindi masusukat sa tagal na yun ang pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Natatandaan mo pa ba yung una tayo nagkita? Mahinahong tanong ni Ethan. Napakamot ng ulo si Leah nang maalalang nakahihiyang eksena ng una nilang pagkikita. Sa Isla de Anir na pag-aari mo pala. Nakakainis ka pa nga nun eh. Para kang bata na napaka-cold and cool effect na hindi ko maintindihan ang tinatakbo ng isip.
Sabihin mo nga, dati ka bang baliw? Isang malakas sa pagtawa ang ginawa ni Ethan at halos hindi ito mapigil. Alam mo ikaw, ang dami mong iniisip. Natatawang sambit ang binata. Pero dahil doon, nabigyan ako ng pagkakataong makausap ka. Mabuting at niligtas kita sa mga lalaking tauhan ko kung hindi. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero ang mahalaga ngayon, nandito na tayo. Maya-maya lang, marahan tumayo si Ethan at lumakad sa tabi ni Lian. Inabot niya ang kamay ng dalaga at muling nagsalita. Lia, halika rito. Inalalayan niya si Lian na tumayo sa tabi ng railing ng rooftop, kung saan makikita ang buong liwanag ng lungsod. Nababakas ang pagkamangha sa mukha ng dalaga nang makita magandang liwanag sa syudad. Ang ganda naman ng view dito, Ethan. Hindi ko alam na ganito kaganda dito sa gabi. Nagsimula ng pumwesto si Ethan sa harap ni Lia. Mas maganda ka pa sa tanawin na to, Lia. Alam mo bang, simula na makilala kita, parang nagbago lahat sa buhay ko. Ikaw na dating palaging tumatakbo sa mga bagay pero natutong magtiwala sa mga tao. Ngayon, masasabi kong may layunin na ako sa mundong to. Dahil alam kong meron akong taong babalikan pagkatapos ng trabaho. Kumuha siya ng maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang blusa. Napahawak sa bibig si Lia at nakaramdam ng kaba. Ethan, sigurado ka na ba sa ganito? Paano kung... Isang malambing na ngiti ang sumilay sa labi ni Ethan saka hinimas ang kamay ni Lia. Wala na akong pakialam sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko napapansinin ang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Ikaw lang, Lia. Ikaw lang sapat na. Habang kasama kita araw-araw, napagtanto ko na hindi tayo makakahanap ng tamang panahon kung hindi natin nahanapin. Lia Ortega, ikaw ang babaeng pinakamamahal ko sa buong mundo. Ikaw ang dahilan kung bakit masaging mabuting tao ako. Bumulong siya. At hindi ko na kaya pang mabuhay ng araw-araw na hindi ka pwedeng tawaging akin ang buo. Binuksan niya ang kahon at lumitaw ang singsing na may maliit na diamante sa gitna. Lumuhod si Ethan gamit ang isang tuhod. Lia, I am willing to give you everything. Handa kong ibigay ang buong isla, makasama lang kita, ay ang magiging anak natin. I love you, Lia. Will you marry me? Nagsimulang gumapang ang luha sa pisngi ni Lia. Tila sasabog ang kanyang puso dahil sa sobrang saya. Yes, Ethan. Yes na yes. Tatanggi pa ba ako? Alam mo namang mahal na mahal kita. Inalagay ni Ethan ang singsing sa daliri ni Lia. Pagkatapos ay tumayo at niyakap siya na mahigpit. Hinagkan niya ito ng mahinahon sa noo, pagkatapos ay sa labi. Salamat, Lia. Hindi ako makapaniwala na totoo na to. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lia habang nakatingin sa magandang singsing na nasa kanyang kamay. Totoo na to, Ethan. Mag-asawa na tayo balang araw. Biglang may tumunog na musika mula sa isang tabi at sa langit ay lumitaw ang mga unang kulay ng fireworks. Pula, puti at asul na bituin na kumikinang sa kalangitan. Napalingon si Lia sa langit. Ethan, ang ganda naman ito. Pinasadya mo ba to? Matipid na tumango si Ethan. Latang to para sa iyo, mahal ko. Gusto ko ang pagtanggap mo sa akin ay maging pinakamagandang alaala na meron tayo. Hinawakan ni Ethan ang mukha ni Lia at tinignan siya sa mga mata. Mahal kita, Lia, at hindi kita sasaktan. Muling yumakap ang dalaga sa katawan ni Ethan. Mahal din kita, Ethan. Hanggang sa huli. Patuloy na sumasabog ang fireworks sa langit habang magkasama silang nakatingin sa ganda nito. Kasamang pangakong ibibigay nila sa isa't isa para sa kanilang hinaharap. Ilang buwan na nakalipas, tuluyang nagkaayos sa magkabilang pamilya at nagpasya naman si Edward na tumungo sa ibang bansa. Doon ay nakahanap ito ng nobya at ngayon, masaya na ito sa kanyang relasyon. Ang ama naman ni Ethan ay sinimulang kunin ang loob ng kanyang anak. Unti-unti itong bumabawi kay Ethan dahil sa mga bagay na nagawa niya noon. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang araw ng kasal at ang lahat ay masayang naghanda para sa engrandeng araw na ito. Grabe ang bongga ng kasal. Ngayon ko lang nakitang islang ito, ang ganda. Paghanga ng mga bisita sa Isla de Anir, doon kasi napiling magpakasal ni Ethan at Lia.
Oo nga, may ganito palang isla dito. Siguro simula ngayon, dudumugin na ito ng mga tao. Siguro nga. Nagsimulan tumahimik ang paligid nang marinig ang mabagal na pagtugtog ng musika. Hindi kalayuan, nakalatag ang mahabang red carpet sa ibabaw ng puting buhangin, habang ang mga bisita ay nakaupo sa kani-kanilang upuan. Unti-unting lumakad si Leah sa red carpet habang nakasuot ang trahe de boda. May ngiti ang kanyang mga labi at diretsyong nakatingin sa lalaking naghihintay sa kanya. Ito na talaga. Totoo na talaga to, Leah. Nandito na tayo at nandito na rin ang taong pakakasalan mo. I can't believe na dahil lang sa kapusukan kong pagtalon sa loob ng helicopter. Doon ko pa makikilala ang lalaking mapapangasawa ko. Tadhana nga naman, no? Nang tuluyang makarating sa tabi ni Ethan, isang ngiti ang sumilay sa dalawa. Kumusta asawa ko? Pagbati ni Leah sa lalaki. Maayos naman ako, asawa ko. Nakangiti na tila kinikilig na tugon naman niya. Humarap ang dalawa sa paring magkakasal sa kanila hanggang sa tuluyang nagsimula ang seremonya ng kasal. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare na nagkasal sa dalawa. Isang matamis ang ngiti ang sumilay sa labi ng isa't isa. Marahang inangat ni Ethan ang belo na nakatakip sa mukha ni Leah, saka hinawakan sa pisngi ang dalaga. I love you, Leah. Hindi ko akalaing darating din ang araw na ito. Sa wakas, nandito na tayo. Alam kong hindi pa itong katapusan ng lahat dahil ito pa lang ang simula. Tama ka, Ethan. I love you too. Mamahalin kita ng buong puso at pagsisilbihan ng buong buo. Lagi kitang uunawain at kahit kailan, hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Habang buhay na tayo, Oo, habang buhay na tayo. Dahan-dahan lumapit ang mukha ni Ethan sa kanyang asawa hanggang sa tuluyang maglapat ang kanilang mga labi. Para sa dalawa, ito na ang pinakamatamis at mainit na halik na kanilang pinagsaluhan. Nagsimulang maghiyawan ng mga tao sa paligid, maging sila ay naging masaya sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Makalipas ang 1 taon, Ethan, nakita mo ba yung diaper ni Ellie? Sigaw na tanong ni Leah sa kanyang asawa. Sandali lang, mahal. Nagtitimpla lang ako ng gatas. Tugon naman ni Ethan sa kanyang asawa. Ganito ang araw-araw nilang sitwasyon. Piniling manirahan ng dalawa sa loob ng isla at doon sila bumuo ng pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!